Kamusta, kamusta mga kababayan? Sa amang panig ng mundo kayo naroon ay lagi ko pong wish na kayo ay nasa mabuting kalagayan at lagi kayong madaming pera. So dito mga kaibigan, pag-usapan natin ano bang nangyayari dito sa mga DTS na to? Ba't ba nagiging ganyan ng kanilang attitude? Ano bang sino ba nagpupush sa kanila na sila ay parang hindi na nag-iisip mga kaibigan? Ah, Sino bang parang sabihin natin nag-iimpluwensya sa kanila na sila'y parang maging budol fanatics, mga maging budol puppets, 'yan. Tuyo ang utak, ayaw paganahin, tamad mag-isip. Ba't ganyan na kayong mga DDS? Maganda pa nung hindi naghihiwalay, ang do sa Team Unity. Oh, may nakakasama pa kayong mga Marcos supporters no'n at medyo natatauhan pa kayo. Ngayon hindi na kayo matauhan, 'di ba? Sa comment section laging wala kayong ibang tirada kundi bangag. Wala nang yung one-liner niyo hindi na inuubra mga kaibigan, mga ka-DDS, hindi na uubra yung bangag-bangag niyo. Ngayon pag-usapan natin, ba't ba kayo nagkakaganyan? Saan ba galing yung attitude ninyo na ganyan? Gusto nyo sampulan ko kayo? Ito kasi mga kaibigan, ito yung pattern kung bakit nagkakaganyan ng mga DDS. At yung kung sila mananatili dyan, may pupuntahan po sila. May pupuntahan po sila. May papapunod ako sa inyong video mga kaibigan na ito yung ginagawa ng kanilang leader, nung kanilang Panginoon, yung kanilang presidente ng mahihinang ulo na si Duterte. Ito po ang ginagawa ni Duterte mga kaibigan sa mga budol addicts na DDS. Panoorin po natin. Ganito mga kaibigan ang ginagawa ng Digong. Whoop! Sinong nagawa niya? Sinong nagawa niya? DDS. Sinong nagawa sa inyo nan? Yang pabawbaw na yan. Si Digong. Gusto niyo pa makita? Okay, tuloy natin. Yan mga kaibigan. Sample lang yan sample. Mamaya makikita natin. Ihahalin tulad natin yung nangyayari kay Digong at yung nangyari dito kay Kim Jong-un. At makikita nyo mga DDS, ganyan ang nagiging attitude nyo. Ganyan yung mga nagiging karakter nyo ngayon. Bakit kayo nagkakaganyan? Kasi nga nilalapatan kayo ng propaganda. Panoorin ulit natin para hindi kayo mabitin. Whoop, babaw, di ba? Babaw, sino nagawa sa inyo nun? Iyakan mga tao. Iyakan mga kaibigan. Iyakan sila. Iyakan Tatandaan nyo, iyakan. Babaw, 애국적이고 영웅적인 헌신은 누구든 감사의 눈물 없이는. Ano ang iniiyak nila? Ano ang kanilang iniiyak? Emosyon ang tinitira sa kanila mga kaibigan. Ganyan po ang propaganda ng mga komunista. Ng mga authoritarian state, ng mga authoritarian leaders, emosyon ang tinitira, ang ginagamit sa inyo. Panoorin pa rin natin. 대할 수 없는 것들입니다. 조선노동당 이야간 공항회를 sila. 대표하여 오늘의 10월 명절을 크나큰 평양행을 택하지 않고 스스로들 또 다른 피해 복구 지역으로 발걸음들을 옮긴 Parang si Bongo yung isa. Diba? 애국자들. Ayan mga kaibigan, ang pinali. Dito na tayo mga kaibigan dito na tayo magkakasukatan ng alam mo yon ng gauge, i-gauge natin kung katulad ni Digong yung nangyayari kay Kim Jong-un. Tingnan natin mga kaibigan.
Actually, tinanggal ko ang music nito kay Freddy Abular. Diba? Tinanggal ko ang music niyan kasi masyadong nagagamit. May music na background dyan mga kaibigan. Kaya nagiging madamdamin yung atmosphere sa loob ng kung ano mga room yan. Ng amphitheater na yan. Nagiging emotional kasi gawa nga ng tugtog. At ginagamit naman itong si Digong nung kanyang mga enablers yung sitwasyon na emosyon yung mga tao. Emotional sila. Yun. Nagbow, di ba mga kaibigan? Sinong gumawa nun? Si Kim Jong-un, di ba? Oh, and then sundan natin. Ano yung nangyari? After no si Kim Jong-un ay nagbow. Tingnan natin. May music yan Isipin nyo, may music yan. Tutumba. Natin ngayon. Ayun, mga kaibigan. Kailangan talaga dapat Anong nakakaiyak? Anong nakakaiyak dyan? Para bang dalamhati kayo sa wala. Diba? Hindi nyo naman kaano-ano yan. Hindi naman kayo nagkakapera dyan. Wala nga kayong napala dyan eh. Yung sinasabi ninyong 10 years, 10 years sa passport, 10 years sa lisensya, tingnan nyo kung sino ang author nun. Si Grace po yun. At ang author nung isa, si Cynthia Villar. Sponsor si Cynthia Villar. Doon yata sa lisensya, kalimutan ko na yun, doon sa lisensya yata o sa passport, alam ko sa passport, si Pantaleon Alvarez sa Congress, siya yung author ng isang 10 years doon, and then inosponsoran ni Cynthia Villar. Yung isa namang 10 years ay si Grace po. Paano magiging si Duterte? Isip-isip nga kayo. magkita-kita tayo doon sa ating natin ngayon. Kailangan talaga Ito mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo ang laro ni Duterte. Okay, pinaiiyak yan ngayon. Iiyakan sila ngayon, emotional. Labasan ng damdamin, di ba? Agos ang luha. Mamaya tingnan nyo. sa sitwasyon natin na ganito. Ba't ang trabaho Iiyak kayo, kala mo namatay na si Duterte. para sa ating mga pamilya. Kaya ako ngayon dito, this is not the first time that I have kaharap ko kayo. Tanggapin na lang natin kung ano ang nasa palad natin. Talagang mga nila, labasan luha mga kaibigan. Anong ikinaiyak sa inyo? Kaya yung lahat ng, Ito, malapit na po mga kaibigan. Ano kayo dyan? Sit back lang po kayo dyan. Sit back lang. At makikita nyo ang paraan kung paano kayo nauuto ni Duterte. Kanina, iyakan ha? hindi lang ito sa sabihin ninyo. Hindi ako Ayo, mga kaibigan, kita nyo? Tawa na naman ngayon. Ganyan kasi ang laro ng lolo ko ng tao, mga kaibigan. Kukunin muna yung emosyon mo, and then maya-maya, pag alam na niya na right time na, tama na yung oras, patatawanin ka naman niya. Dito lahat nagtatawanan sila, mga kaibigan. Tapos na kasi yung paawa eh. Tapos na yung pagkuha ng emotion mo, ng simpatya mo. Tapos na siya doon sa first stage na yon. Patatawanin ka naman niya ngayon. sobra naman yung 5. Ano naman siya ngayon, nagiging joker, patawa naman. Tawa na naman lahat sila eh. Hindi mo lang nila naisip na kanina ba't ba ako pinaiyak nito? May music na napakamadamdamin. Di syempre, si Digong gagawa ng drama. Kamusta kayo? Ako meron akong warrant eh.
Pinuhuli na ako eh. Ulihin na ako ni PBBM. Kanina, iyak na iyak sila, di ba? Ngayon, ano naman? Pambihira. Ang sasaya naman nila ngayon eh, no? Naglolokohan lang mga kaibigan. Nagpapauto naman itong mga OFW. Kalaba. Labandera ka. Yun, kita mo, mga antics. Tawa na sila yun. Kanina iyakan. Pambihira. So, nakita nila nagbugbog ng pulis. Kita nyo? No? Ito ang mangyayari sa inyo mga kaibigan pagka sobra ng lumalim kayo sa propaganda. Ha? Yan sa propaganda ng mga Duterte mga kaibigan. Ito na mangyayari sa inyo. Sobra ng ka-OA yan. Fake na, alam mo tawag dito. Basta fake na emotion ito, fake na pag-iyak. Daig pa nila nawala ng sarili nilang kamag-anakan. Ang namatay dito kasi si Kim Jong-il. Yung tatay ni Kim Jong-un. Fake na fake sila dyan mga kaibigan. Parang propaganda nga lang kasi ang kailangan ng gobyerno. Ipinakikita sa tao na ito yung tunay. Yung leader ninyo, ha? Mahal na mahal nyo. Diyan pupunta ang mga DDS. Nangyayari na nga. Grabe. Ang tawag yan mga kaibigan, pag ikaw ay ganyan na, nasa loob ka na ng cult of personality. Diba? Masyado mo nang pinapanginoon yung isang tao. Masyado ka nang bilib na siya'y santo na sa'yo. Si Duterte. Hindi mo na nakikita ng mali si Duterte. Ang bihira. Yan. Ganyan-ganyan ang DDS one day. Ilang taon na lang. Ang bihira. Kita niyo mga kaibigan. Mga fake. Ha? Itong mga to, ito yung nire-recruit ng gobyerno ng North Korea para umiyak lang. Bawa yung mga cheerleader ng nakaraang Seoul Olympics, pinili lang yun para sumayaw lang na mag-cheerleading dun sa Olympics. Pero itong mga to, ganun din. Diba? Pinipili yan kung saan sa North Korea and then pinapa-acting. Diba? Ang pagkakaiba naman natin dito, ha, hindi nga pinipili ni Digong yung mga tao, ha, para umiyak. Ang problema nito mga kaibigan na ay masyado namang parang malaya nga kayo mismo nagpapauto sa sarili nyo. Diba? Yun yung pagkakaiba. Itong mga to hindi makalabas to eh. Diba? May control dito ang gobyerno. Dito walang control ang gobyerno sa inyo. Ang problema lang, yung machine ng propaganda, yung machine ng mga peking information, yan naman ang kumukontrol sa inyo. Yung sobrang fake news. Diba? Hindi nga gobyerno, hindi gobyerno nakontrol sa inyo para kayo maging uto-uto. Yung fake news naman ng machine ng Duterte, yan ang nanguuto sa inyo. May nakita kayong ganyan sa BBM supporters? Wala. Masyadong emotionally kayo attached kay Digong. Diba? Na hindi naman dapat gano'n, di ba? Hindi gano'n. Dapat ang pagbibigay nyo ng attention dyan, concern na concern kayo. Hindi naman sila concern sa inyo. Yan. Sobra. Pambihira. Fake na fake yung iyak ng mama kasi alam mo yun, ipit yung kanyang boses.
Pinipilit lang niya nga magmukhang siya naiyak. Diba? 현재 시대의 길 위에서 생을 마쳤으니 First policy. Even there, some women in uniform were breaking nangyari na ba down yan as dito? Nangyari na yan sa Davao. a Diba? giant poster of Kim Jong-il rolled along, leading the funeral Ganyan procession. ang pupuntahan The nyo mga scenes of mass DDS. grief were displayed across the North Ito, Korean ito. capital as the cortege drove through the streets heading for the square named for his father and the country's founder, Kim Il-sung. People wailed Alam mo naman talagang and screamed and beat their chests. umiyak ka as na the lang sa cars isang passed sulok. Huwag na yung parang alam mo yun, pag may camera na-acting. by. Lamentations were loud as the cars circled the square twice in their first pass around the Nananaghoy. city center. Yan. May camera kasi mga kaibigan, di ba? Yan ang propaganda ng North Korea. Ganyan-ganyan kayo, DDS. Papunta kayo dyan. Ito nyo kaya mga kaibigan, lagi kayong mag-iingat ha. Yung mga North Koreans ay mga kaibigan, sabihin natin hindi sila nalabas sa bansa nila. Kaya lang yung brainwashing ng gobyerno ang talaga na mga nakapagpakontrol ng kanilang isip. Yung lahat ng impormasyon ng gobyerno, yun lang ang kanilang pinaniniwalaan. Ha? Sa DDS, ano ang nangyari sa DDS? Naniwala lang sila sa propaganda ng mga pro-Duterte. Ha? Kahit malinaw na may ebidensya ng korupsyon, palpak ang pamamahala ni Digong, napakaraming karapatang pantao ang nilabag, ay mga kaibigan, tanggap nila yan as parang wala. Mali yung information na yan o hindi yan ebidensya. Ganyan ang utak ng DDS. Blind loyalty po kay Digong. Ha? I-compare ulit natin. Ang North Koreans, hindi nila pwedeng questionin yung kanilang si Kim Jong-un. Ha? Hindi nila pwedeng questionin mga kaibigan. Ha? Kahit na si Kim Jong-un yung dahilan ng paghihirap ng North Korea, ay delikado ka pagka ikaw ay North Korean, nagtatanong ka kay Kim Jong-un ng mga kung ano nangyayari sa bansa mo. Diba? Bawal yun. Sa DDS, bakit pareho ang North Korean sa mga DDS? Ay palpak na si Duterte. Libo-libo ng mga nangyaring mga, alam mo yun, nawala ang kapwa Pilipino, pangungutang sa ibang bansa, pagsuko sa China. Abay, dinedepensahan pa rin mga kaibigan. Kahit anong sabihin mo, hindi nila yan tatanggapin as tama pagdating sa mga DDS. Diba? Kaya nagkakapareho mga kaibigan yung nagiging mentality na nga ng North Koreans at DDS. Diba? Ayaw na nilang mag-isip ng may critical. Diba? Ito kasi mga North Koreans, hindi po sila tinuturuan na magtanong. Diba? Na magduda dun sa pamamalakad ng Korean leaders, ng mga North Korean generals at yung si Kim Jong-un. Hindi sila tinutulungan na magtanong sa gobyerno, ano ba yung nangyayari sa gobyerno, wala pong turo sa kanilang ganyan. Lahat ng impormasyon ay pinipilter po ng gobyerno ng North Korea na laging ay pro-Kim. Diba? Ito naman mga DDS, anong style nila? Hindi rin sila tumatanggap ng mga news yan sa ABS-CBN, ayaw nilang tanggapin, sa GMA ayaw nila tanggapin, basta yung media na lang na sinasabi ng leader-leader ng mga DDS, wag kayong maniniwala dyan. Maniwala lang kayo sa SMNI, sa Net25, dyan lang ang paniwalaan nyo, reliable yan mga kaibigan naman. Diba? Ang style pa niyan, mga kaibigan, yung gagawin mong parang Panginoon,
Gagawin mo parang Diyos. Ganyan po ang turo sa North Korea, mga kaibigan. Kahit ano, iisipin dapat ng mga North Koreans na hindi palpak, hindi bulok. Diba? Walang kaduda-duda na magaling na tao itong si Kim Jong-un. Ganyan din po mga kaibigan ng DDS. Ayaw nilang umamin, pansin ninyo. Sabihan mo sila ng mga korupsyon ni Digong, korupsyon ni Sara, korupsyon ni Pulong. Ay nako mga kaibigan. Yung mga utos niya na kill, wala po ba? Joke lang yan sa DDS. Style niya yan. Imbis na questionin nila, yung ginagawa ni Digong, ay wala nga. Joke lang yan. Hindi yan totoo. Paniniwala kasi ng mga yan, ng mga North Koreans at ng mga DDS, pareho yung kanilang leader. Di ba? Pareho yung kanilang leader sa North Korea. Tinuturo ang walang ibang leader na magaling kundi si Kim Jong-un. Yung pamilya na Kim Jong-un, yung tatay niya, lolo niya, yan lang ang napakakagaling, wala na kayong choice. Ano sa mentality ng DDS? Walang makakapalit kay Tatay Digong. Siya lang ang may malasakit sa bayan. Wala akong ibang leader na nakita. Pagdating sa korupsyon, si Tatay Digong lang ang may malasakit. May kakayahang ubusin ang mga korap. Ganyan kayong mga DDS. Kahit palpak yung pagiging presidente ni Digong, ay perpekto siya sa inyo. Diba? Bilib na bilib kayo. Si Digong matapang. Diba? Nananakot ng mga kriminal. Ganyan din mga kaibigan sa North Korea. Diba? Yung mga bawat komunidad sa North Korea, may mga may mga SP-yang gobyerno diyan, tawagin yung informer. Bawat komunidad nagbabantay yun doon sa mga hindi tapat. Diba? Nagbabantay yun yung mga parang sabihin natin mga makapili na yun. Nagsusumbong yun kapag may taong mga grupo na nag-uusap na laban sa gobyerno. Naku, defector ang tawag sa'yo. Yari ka kay Kim Jong-un sa mga generals niya. Kamakailan doon sa poster ng DDS nung nag-celebrate, nakalagay doon sa kanilang poster, nakalagay, kung sino mang tao, mag-ingat doon sa mga taong, alam mo yun, mga suspicious na personality, i-report. Kita nyo, sa Davao lang yun, tingnan nyo yung poster nila, i-report kung sino man ang kahina-hinalang tao. Para po mga kaibigan sa North Korea, ganyan-ganyan. Diba? Naniniwala yung mga North Koreans din, na sila ay parang nakatira sa pinakamagandang bansa. Diba? Naniniwala sila ang yaman-yaman ng North Korea, hindi sila naghihirap, hindi sila nagugutom. Ano sa DDS? Anong katwiran ng DDS? Anong mentality ng DDS? Ang sabi ng mga DDS, si Duterte ang nagpa-golden age ng Pilipinas, mga kaibigan. Pinakamagandang bansa noong panahon ni Digong. Kaya dumami ang utang. Lumala ang kahirapan, bumagsak ang ekonomiya. Diba? Mahilig kayo sa ganyan mga katwiran, mga DDS Tapos binabaluktot ninyong history. Diba? Sa North Korea, ganun din. Si Kim Jong-un, yung kanyang lolo, basta lahat ng mga un-un dyan. Ginawa nilang bansa lang nila yon at sila lang ang pwede magpahirap. Diba? Kasi Digong, tinangkang baguhin yung tinangkang baguhin ng administrasyon ni Digong, yung kanyang administrasyon na golden age daw. Golden age yung kay Digong. Para lang mapalabas na walang kasalanan doon sa drug war niya. Nako. Diba mga kaibigan? Napakadaming pagkakapareho na propaganda sa North Korea at yung propaganda na ginagamit sa mga DDS, diba? Para bang yung buong mundo kalaban nila, ganun din sa North Korea. Buong mundo kalaban ng mga North Koreans, yung mga DDS kalaban din lahat, Dilawan,
oposisyon, di ba? Yung bagong lipunan, media, NPA, di ba? Isa-isa natin. Dilawan, kalaban ng DDS. Oposisyon, kalaban ng DDS. Mga congressman, kalaban ng DDS. Mga senador, di ba? Bagong lipunan na kay BBM. Mga makakaliwang grupo. Di ba? Lahat kalaban ng DDS. Ganyan din ang North Korean mentality. Kaya pareho nga kayo kasi iisa yung ginagamit na paraan ng pang-uutos sa inyo. Diba? Binabaluktot yung realidad ng nasa utak nyo. Diba? Kaya kahit, sa North Korea, kahit sila'y gutom, kahit wala silang kuryente, alam mo yun, basta maghirap man sila. Diba? Sa Pilipinas, mga DDS, ano ang katwiran nila? Okay lang, kahit lumala ang ekonomiya. Diba? Dumaustos ang korupsyon, diba? Walang problema. Basta, walang ibang pwedeng mamuno kundi si Digong. Mga kaibigan naman. Diba? Ang nangyayari sa inyo talagang wala akong nakikitang ibang pwede akong pagbasihan kundi nga mga North Koreans sa inyong mga DDS. Samba kayo ng samba sa leader. Ganyan ang North Koreans. Sinasamba si Kim Jong-un, DDS sinasamba si Digong. Yung emosyon yung emosyon ng nagdadala sa inyo diba? Yung emosyon ang nagtatanggol sa inyo kay Digong. Diba? Yung emosyon nyo ang nagtatanggol nga ang tawag dito. Siya yung sabihin nating tagasalag ng mga mali. Pag may naririnig kayong mali, babasa ka, nakikita kayong mali tungkol kay Digong, yung emosyon nyo ang nagtatanggol. Kayo humaharang, siya yung nag-block doon sa katotohanan. Ganyan din ang mga North Koreans. Diba? Kaya pareho talaga kayo. Papunta kayo doon sa kulto. Doon sa kulto nga mentality mga kaibigan. Doon sa cult of personality nga. Asang-asa kayo doon. Tiwalang-tiwala kayo sa personality ni Digong. Diba? Na kahit ginagawa niyang sandata yung emosyon nyo, baliwala sa inyo. Diba? Baliwala sa inyo na ginamit ni Digong at ang militar at pulis. Baliwala sa inyo. Diba? Imbis na halimbawa, kita nyo imbis na mahalin ninyo yung kapwa ninyo Pilipino, anong tinuro ni Digong? Kapuutan nyo ang kalaban ng gobyerno. Diba? Lahat ng makakakontra nyo, kapuutan nyo. Diba? Yan ang turo sa inyo. Yan yung naririnig at nakikita nyo sa bawat video, sa bawat picture na patungkol kay Digong. Diba? Dilawan, oposisyon, kay BBM, yung human rights, yung mga lawyers, yung media. Lahat na kalaban ninyong mga DDS. Kahit hindi naman nakikipag-away sa inyo, pero sa isip nyo, kalaban nyo. Diba? Bakit ginagawa sa inyo is parang kalaban nyo yan mga yan? Para mapagtakluban yung kapalpakan ni Digong. Binibigyan kayo ni Digong ng kaaway para hindi nyo siya makita na siya pala yung tunay na kaaway. Diba? Lalabas siya na parang siya ay napakalakas, tough guy. Pero hindi pala siya totoong tough guy, wala siyang malasakit. Diba? Kaya kayo mga DDS ay talagang magnais kayo piliin nyo na magbago. Diba? Piliin nyo na magbago dahil matutulad kayo sa mga North Korean na sobra-sobra. Araw-araw bine-brainwash. Araw-araw silang pinipid ng gobyerno ng brainwashing, fake news, lahat ng misinformation, malin, kahit paano tawagan nyo dyan. Fake news. Kayo ay may access sa katotohanan pero pinipili ninyong mabuhay sa budol ni Digong. May access kayo, nakikita nyo naman ang katotohanan, dapat kinukumpara nyo yan Si Digong nagsasabi kay pobre. Mamaya, yung asawa pala niya may 5 billion. Paano ba yan?
Nagsasabi siya, hindi daw niya maipunta yung anak sa Disneyland. Kailangan niya magtrabaho. Ano? Walang pambili ng pagkain. Hindi man lang daw siya makabili ng kubo. Walang bagong sasakyan. Hindi mo naman dapat talaga ipakita yan. Dapat talaga nakatago yan. Kapag gusto mong itest ka, yung bank account mo ang gusto naming ma-test. Diba? Yan lang mga kaibigan ang nire-request namin sa inyo. Huwag kayong magpabulag sa kasinungalingan mga kaibigan, mga DDS. Ilusyon na si Duterte ay ang pag-asa ng bayan. Naku, malabo. Hanggang dito lang mga kaibigan at masyado na po akong maraming naipayo sa inyong mga DDS. Sana kayo'y magising na. Sana kayo ay maliwanagan na huwag lumala ang inyong pagiging tuyong utak o adik sa budol. Diba? Huwag na ninyong paniwalaan yung inyong tatay budol. Si tatay toxic. Huwag na ninyong paniwalaan. Toxic yan sa inyo. So hanggang dito lang mga kaibigan. Maraming salamat sa pakikinig. At hindi na natin tatapusin tong video. Pero dito pati sa mga sundalo ni Kim Jong-un umiiyak. Pinapaiyak niya, ginagamit kasi yung damdamin. Diba? Kaya nga mga kaibigan, sinasabi ko sa inyo na yung emosyon kasi ang pinaka mabilis na paraan, diba? Para masungkit mo yung alam mo yun, yung makalusot ka do sa logical na isip ng tao, diba? Para yung tao ay wag mo nang daanin sa isip-isip, i-confuse mo na agad siya. Gamitin mong sandata sa kanya yung confusion, anong tawag dito? Lituhin mo siya para paniwalaan kanya. Ganyan ang ginagamit ni Digong. Nagsasabi siya ng iba, then magsasabi daw siya ng totoo. Hindi natin malaman mga kaibigan, kaya nga ginagawa niya sandata, yung kalituhan. Diba? Yan yung kanyang propaganda. Pinakamabilis at pinakamabisang paraan ma-impluwensyahan ng isang tao, yung emosyon niya mga kaibigan. Hindi titirahin ng isang propagandist yung isip at yung pagkakayahan ng tao na magbulay-bulay. Hindi yun ang titirahin ng propagandist. Ang titirahin niya yung emosyon. Kesa dun sa logic o yung ebidensya, yung emosyon ang dudurugin ng mga propagandista para kayo ay maniwala. So ganyan na nangyayari sa inyo mga DDS. So hanggang dito lang. Maraming salamat sa inyo. Tayo nagpaliwanagan lang, opinionan lang. At sana ay matuto na kayo na tayo ay bugbog na sa panguto, bugbog na sa budol. Ay wag na po kayong sabi ko nga magpaalipin sa budol. Diba? Wag na kayong maniwala kay former President Malas. Si Digong po nung naging presidente na minalas na ang mundo. Katakot-takong kamalasan na nangyari sa mundo mga kaibigan. COVID, war on drugs, ang daming namatay. Basta kamalasan kay former President Malas. Malas po yan si Digong mga kaibigan. Wag na kayo maniniwala dyan. So hanggang dito lang, maraming salamat mga kaibigan. Salamat po sa panonood. Medyo mahaba to. Salamat kung matatapos nyo. Pero lagi kong wish sa inyo, lagi kayo nasa mabuting kalusugan at lagi kayo madaming pera para walang iyak-iyak. Mag-wish lang kayo sa Panginoon, bibigyan kayo lagi niyan. Huwag kayong mag-alala. Hanggang dito lang mga kaibigan. Salamat po. Magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat.